Hi sa inyong lahat. Yan mga sir, ma'am, mga idol ko, kababayan kong mga Bisaya dyan saan man dito sa Pilipinas. Dito na naman ako para mag-share sa inyo ng video o ipagpatuloy natin yung episode 1, part spiritual, pusong hiram. Yun po mga idol, ma'am sir, ipagpatuloy natin kung saan po yun naputol. Nung doon naman sa kasal ng kapatid kong babae doon sa probinsya namin sa Mindanao. Nung sinabi ko na tungkol sa paparating na kasal, sinabihan ko yung kaibigan ko na, Bim, kung pwede lang yun si Joyce na jowain ko, pero majowa ko na talaga yan, pero hindi pwede kasi moment ko lang po yun. Hindi talaga siya pwede, may kasi kaya ko yan sinadya na may may kailangan ako sa kanya, magpatulong ako sa kanya kasi hindi yung time na yun hindi ako marunong talaga magsalita ng Tagalog. Gusto ko rin talaga siya na maging maka-moment kasi gusto ko po yun talaga kasi yan po yung ko yung may mga love story ganun. Ang mga idol, yung sabi ng ko, kaibigan kong si Bim, gustong gusto na sa iyong babae pero ikaw wala, napaka kupal mo naman. Samantalahin ko na raw yung dapat ka rin samantalahin kasi ang ganda po ng babae si Joyce, tapos may kaya pa po sa buhay talaga, pero moment ko lang talaga yun, hindi ko yun pwedeng gustuhin na sinabi ko sa niya, hayaan mo Bim kasi ngayon hindi mo maintindihan, hindi ko pwedeng may share sa iyo kung bakit moment ko lang, kaibigan ko lang, kasi hindi ko siya pwedeng i-share sa kanya bayan sa tungkol sa pagkatao ko na isa pala akong spiritual, kasi noon hindi nila alam yun, ayun, hayaan mo sa darating na kasal doon may papakilala ako sa iyo, hindi naman sa ipapakita ko lang sa kanya, ipapakita ko lang sa iyo kasi may lalapitan akong magandang babae kasi hindi naman magtagal yung mga isang buwan pa ang darating kasi malapit na talaga yung kasal na yun. Pagdating na ng kasal, kausapin ko yan siya, din yan, lapitan ko, kausapin din, magsilik ako ng pakantahin ko yan sa tokens yun. Sa video kasi may tokens na po doon sa kasi kasal po yun, hindi po yan may iwasan kasi ganyan naman talaga ngayon magsilik ako ng 2 kanta at saka pakakantahin ko siya. Alam niyo po mga idol, sabi ko sa kanya kasi hindi pa naman yun nangyari talagang kasal, sinabihan ko lang siya, pag dumating na yun Bim, huwag ka magpatunaw sa mukha, may kita mong mukha at sa maririnig mong boses, tapusin mo ayun idol. Hanggang sa dumating po yung kasal, nandoon na po mga idol. Pinuntahan ko na po siya, sinabihan ko na, Bim, punta ka na doon kasi nandoon na yung bisita ko at kausapin ko.
hinintay ko talaga siya na ano, bago ko nilapitan yung babae. Na ano, hinintay ko yun. Pero ano na, palagi na kami nag-usap ng babae na yun nung nandun sa kasal. Kaya yung mga idol, ma'am sir, yung sabi kong bisita ko na si Gonzales dun sa kasal. Alam nyo, yung pinakanta ko sa kanya, yung sinilik ko na kanta po, ay yung title ng kanta, yung ano, heart na heart ko talaga na ano, yung unang kinanta niya po, yung Before I Fall in Love. Yung kanta po ni Kokoli, yung ano, sa tokens kasi yan, wala pong ano eh, wala po siyang babasahin, kundi dapat kung kakanta ka sa tokens niya, alam mo yung kanta na yun, memorize mo yung kanta na yun, kasi susundin mo lang yung tunog, ganun. Yun po, kinanta po ng babae na yun. Saka pag natapos na yun, isang kanta niya naman ang isusunod na pinakanta ko sa kanya na grabe, ano yun, di ko naiwasan na napatulo yung luha ko yung ginanta ng babae na yun, yung kantang "Cause Your Love Just Keeps On Hailing Me". Yan po ang title na yun. Kaya alam niyo mga idol, yung time na yun, tiningnan talaga na ano, sinasayko ko yung kaibigan ko na si Bim. Alam mo, sa napaisip lang niya, hindi niya maintindihan kung bakit ako sa gano'n na sitwasyon ko noon. Kasi probinsya lang, ano lang ako, hindi naman kami na may kaya talaga doon. Hindi niya maintindihan kung bakit lapitin ako sa mga babae at kakaibang mga babae na yun. Kasi grabe, sobrang napakaganda talaga yun na ano. Kasi nang si Gonzales ng mga panahon na yun, pinagkamalan talaga ng mga tao doon na Encantada yun, kasi si Gonzales ng time na yun, lumabas po siya doon sa ano eh, nag-attend siya ng kasal. Insakto ko yun, 12:00, kasi hindi niya pinapaalam sa lahat ng mga tao doon, kasi hindi naman alam ng tao ang napagkamalan na nakisabay lang po sa pagkain po. Nakisabay siya sa mga bisita, insakto 12:00. Kasi yung suot po niya nakapalda na kulay puti siya lahat, at siya lang po ang ibang iba sa lahat doon. Kaya doon sa amin, alam naman ng mga tao sa mga ganun, hindi nila sila magulat, parang ano na lang, na paano na lang, nirespeto nila. Kasi ang isip nila Encantada yun. At yung mga kasabay niya po, mga lalaki, nakakulay itim lahat. At yun, alam nilang ang istorya na po, alam niyo yung pagkanta ng muntik pa doon na hindi natuloy yung pagkanta niya, kasi alam niyo yung may mga pagmangkin kasi ako yung tungkol sa pagkanta naman, makulit. Kaya ano nung time na yun, kasi alam naman ng kapatid ko nun, kasi pinaalam ko siya, yung isang lalaki na nakasunod ko, sinabihan ko siya na ikaw lang ang nakakaalam nito, ikaw lang ang nakakaalam, kaya pwede lang. Yung mama ko, alam ng mama ko, yun lang, dalawa sila. Sabi ko, kasi doon na po pinaalam ko sa mama ko nung sa aktor ng kasal ko. Pero yung kapatid ko, alam na niya. Sinabihan ko na siya na huwag mong ipapaalam to kahit sino, kasi kasal po ito eh. Kasi kung ipapaalam natin yan sa kanila mga kapatid, magugulat sila, hindi nila masusulit yung kasal, hindi nila ma-enjoy, kasi dapat talaga mag-enjoy, kasi kasal po yun eh. Ganun, mga idol. Ayun, hindi pinapaalam. Ang akala na lang din ng ko, mga kapatid ko iba noon, bisita, kasi may mga bisita po sa kasal, mga mayaman, ganun, kalahi ng mga mayaman. Yung iba rin na ang pinagkamalan na Encantada talaga, ganun. Alam nyo mga idol,
Kasi isasaysay ko na po to talaga sa inyo yung totoo talaga, kasi kwento po to ng history ng buhay ko kung bakit ako nagiging spiritual. Kaya, kasi ang pagsasalita ko po, medyo maano siya, pero sa huli pag masubaybayan niyo to lahat, maintindihan niyo lahat. Ganun. I-idol lang. Kaya nung, alam nyo, nabalikan ko yung tungkol sa kasi sabi ng mga pagmangkin ko tungkol sa kanta. Kasi dami nakasilik sa kanila. Nagsisilik ng mga pagmangkin ko, abot ng 30 na mga kanta nakasilik sa tokens. Sabihin nila, wala namang to eh. Sabi ng pagmangkin ko, walang babasahin sa tokens, kaya i-stop na natin to. Sinabihan ko, huwag nyo i-stop yan kasi may kakanta niyan. Sabi, hindi nakinig, pero naintindihan ko na po yun, mga idol. Kaya sinabihan ko yung kapatid ko na, Nick, tingnan mo yung mga pagmangkin mo, walang respeto. Sa kanta niya, sinilik yan, may kakanta yan. Kasi nung panahon niyo po mga idol, alam niyo, yung puso ko po noon napaka-relax at yung isipan ko napakalawak at kasi iba po yung nagpapagana sa akin nun, kasi sinabihan ko na po noon yung nung mga panahon na yun, walang ibang gumalaw sa akin, sa katawan ko, kundi ay yung angel lang po ng katawan ko. Kasi gusto ko yung lahat nga nandun yung bisita ko, na nandun lahat na yung walang mali, maging tama lahat para sa akin. Napakalawak ko talaga at nun, panalita ko, napaka-respeto, ganun. Hindi ako pwedeng magalit, ganun. Kailangan hindi ako ganun magpalaya, ganun. Sinabihan ko na lang kasi ayaw kong magsalita sa mga pagmangkin ko, kaya pinadaan ko sa kapatid ko. Alam niyo mga idol, pinagalitan ng kapatid ko yung mga pagmangkin ko. Bakit yung stop niya na may kanta? Sobrang galit ng kapatid ko. Kaya yun, alam nyo, kahit naawa ako doon sa mga pagmangkin ko po, hindi na patuloy nila yun kasi hindi nila isa kasi kinanta. Umuwi yung mga pagmangkin ko sa kanilang bahay. At yun, alam ko noon na umiyak talaga doon kasi pinagalitan ng kapatid ko. Yun, napatuloy, kinanta talaga nila yun dahil sa kapatid ko po. Hindi na-stop yung kanta. Kasi alam nyo po mga idol, kaya po yung nagaganon gustong i-stop ng mga pagmangkin ko, kasi po yung pagmangkin ko po, pinasukan po yung mga masamang espiritu, yung sinasabi ko po na hadlang na gustong iligpit. Yan. Naintindihan ko po yun. Kaya yun mga idol, nung kinanta nun, grabe talaga ng babae na yun. Yung boses niya talaga, yung kantang original ng kanta, parang yung mahigit pa sa original na kanta. Parang basta grabe mga idol, boses pa niya, napakahaba at sarap pakinggan, lamig. Kaya yun, nagulat yung isang kaibigan ko na si Bill, hindi niya napatuloy yung kanta. Umuwi siya, hindi na nagsasabi sa akin. Umuwi na lang siya diretso kung bakit ganun, bakit ako ganun sa isipan niya. Yun, mga idol, sa mga nangyari doon sa kasal ko, kasi naman, sinabihan ko si Joyce naman, tulungan mo akong kausapin yan kasi hindi ako marunong magsalita ng Tagalog. Yun, nag-uusap po kami nung time na yun. At nandun si Joyce. At hindi kami nagpapalata na kami lang nagkakaalam na yung bisita na yun. Pero yung bisita na yun, na si Gonzales, mga idol, po yun, may connection po yun sa mga manggagamot po. Manggagamot na napakahusay na manggagamot at at may connection din po siya na yun ang inano niya sa akin para lang maging masaya, kasi parang in-effort niya sa akin ba, ganun.
Kasi parang ano na lang din, magmasaya ako dahil sa darating na ano, gagamitin na hiramin nila yung puso ko. Yun na lang po ang ano niya sa akin. Kaya pinaipot niya yung si Gonzales sa akin na Sir Idol. Yan ang alam yung Idol, kasi pinaalam ko man yung mama ko nung ma, alam niyo ma, nakikita mo yung babae ma na naiba sa lahat dyan, maniwala ka sa hindi ma, hindi po yan ano, nagsadya lang po yan. Pero hindi pa alam ng mama, maniwala ka ma, kasi kung hindi ka maniwala, ipapaniwala ako talaga sa iyo na naiba yan. Kasi maalam mo may isa akong spiritual, pero bago yan lahat may papaalam ko sa iyo lahat. Kasi alam niyo mga Ma'am Sir Idol, kaya ko pong mag-share po ng feelings, ipapaalam ko. Kasi ang pag-share ng feelings ko po, isa po yung espiritu na pag gumamit ako ng ritual, lumabas yung espiritu sa katawan ko, pumasok yan sa sinisharean ko. Doon ipapakita sa inyo lahat ng kung ano, mga ganito pala. Doon lang makikita. Kaya yun ang ginawa ko sa mama ko. Sinishare ko yun, nakita niya lahat yun. Kaya naintindihan niyo po yun. Kaya kasi yung mama ko po, nainis po siya, naiyak po yung mama ko. Dahil po naintindihan ko naman po yun na, ma, huwag ka nang umiyak ma, kasi naintindihan naman kita kung bakit ka umiyak. Dasal ka lang sa may taas. Dasal ka lang. Kasi yung ano mo, pinapasukan ka lang ng masamang espiritu, pinatiis ka, pinasaktan, pinupusuan ka na maghihirap ka, ganun. Kaya dapat ngayon sa sitwasyon ngayon nakasalapat mo, masaya ka dahil po doon nagtampo yung magulang ko po. Siyempre mga paniniwala nila sa sinauna na dapat bago ikakasal po yung ano, yung kapatid ko, yung anak nila, anak ng mama ko, kapatid ko na yun, galing sa simbahan, gusto ko na mama ko na akyat sila muna yung dalawa yung mag-asawa, akyat muna sa taas din magdasal bago magano sa mga tao, humarap sa mga tao doon sa labas. Kaya hindi kasi yung ang umakyat lang po yung babae lang, yung lalaki hindi po. Kaya doon nagtao yung nawala na yun dahil kaya mga idol, sa daming nangyari tungkol sa kasal na yun, hindi ko na may share kung ganun, kasi sobrang ano na yun. Kasi bakit ano, hindi na lang nakiano yung ibang mga tao doon, kasi may ano po may isang bisita doon na may kaya po na alam po yun. Kasi sinabihan po yun ng mga gagamot na yung bisita niya, aangkinin nyo yan ng bisita niya, pero hindi nyo yan angkin, kasi yan po alam na ng mga gagamot mo, inutusan yun ng mga gagamot, alam po yun, para hindi nakakalat yung ano. Kaya yun, kaya hanggang ano mga idol, Ma'am Sir, natapos yung kasal. Ngayon, hindi ko na maikwento sa inyo lahat kung ano, kasi napakadami na yun. Natapos yung kasal, yung mga moment namin ni Joyce, sobrang saya ko nun, kasi napakabait talaga niya yun. Mga moment namin alam, grabe talaga, ang saya ko nun. Dumating na talaga yun, naintindihan ko na naputol na yun, kasi dinumihan niya. Hindi ko na sa inyo ano kung paano dinumihan, dahil lang po yun sa ano, sa pagkain po ng rice po, kasi po doon na dumihan yun, kasi
Alam niyo, kumain na kasi kami noon eh. Kumain kami. Then naglaro siya ng ano, kanin. Ginanon-ganon niya po yung kanin. Pero yung kanin po, ganun, galing na po dito niya sa ano. So may ano niya, yung may-ari niya. Ginanon-ganon niya yung kamay, tapos ginanon-ganon sa pagkain. Tapos alam mo, kasi sabay kami nagkakain. Nilagay niya sa plato ko para makain. Siyempre, napakabastos talaga. Bakit sila mga pagkain ganun? Pero alam niyo, hindi ko po yun kinain. Hindi ko po yun kinain. Alam niyo po kasi rice, hindi ko yung pwedeng may tapon. Binalik ko sa kanya para matapon. Alam niyo, binalik na naman niya sa akin, nilalagay sa ano. Kaya yun, sinasabi ko na wala, dinumihan na talaga niya yun. Doon po ang ano, hindi ko yun na yung kinain, kaya doon naputol yung moment namin. Ganun. Kaya ito, mga idol, balik. Kaya natapos na po yung lahat. Sa darating na malapit na mangyari pong ano, yung pagligpit po sa ano, pagligpit sa yung sabi kong masamang espiritu.